Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo doon sa nangyaring impeachment trial day 2. Walang depensa po. Ang makikita natin doon, suppression of evidence. Yon ang naging defense strategy ng legal defense ni Sara Duterte. Isuppress yung pag-present ng mga ebidensya. Pero denied po, hindi umobra yung battery of lawyers na pinagyayabang, the so-called powerhouse legal team. Nagmuka na lang na parang mga estudyante na lang, lalo si Atty. Narbasa. Freshman student na lang ni Atty. Ligutan ng prosecution. Yan yung sabi ni Atty. Del Rosario. Basahin ko po sa inyo. Post ni Atty. Del Rosario, sobrang galing ni Atty. Berhil Ligutan. He really knows his procedures and the way he talks, parang law students lang niya ang defense. Freshman student. Hindi man lang junior or senior college of law student or sophomore, freshman. Nagmukhang first year, mga kababayan sa College of Law, si Atty. Narbasa. Sabi ni Atty. Narbasa, we have the copy of the document. How can it be? He be identifying the document when he does not have the copy? Are you following a script? Sagot ni Atty. Ligutan, my goodness, Your Honor, please. I move that the statement by the defense that the witness is following a script be stricken out of record. For the record, Your Honor, the witness was perusing the document before he handed that to the defense. Ini-examine na niya ng witness yung document before na ibigay doon sa defense. Pati yon, hindi alam mga kababayan ni Atty. Narbasa. Kailangan tingnan uli. Baka iba yung document na maibigay sa kanya, magreklamo siya. Kaya tinitingnan muna niya. Ina-accuse ng defense na may tinitingnang script. Ganon mga kababayan. Naging parang first year student sa College of Law. Kasi po walang legal at logical o factual na depensa itong si Sara Duterte. Kaya nangyari po, yung buong strategy ng defense ngayon ay yung manupil, magingay at isuppress yung mga ebidensya. Kaya pinaulanan ng objection. Objection, Your Honor. Objection, Your Honor. Denied. Puro denied yung objection, mga kababayan. Para takasan yung hustisya. Ngayon nga po, yung isang grupo ng abogado ni Sara Duterte tumakbo na sa Supreme Court, gustong ipatigil yung impeachment trial. Takot na takot si Sara Duterte na mabuksan yung mga dokumento, mga bank accounts, mga kababayan na magpapatunay na talagang may problema yung kanyang salin. Hindi tumutugma, mga kababayan, sa kanyang yaman. Ngayon, ano yung ginawa ni Sara para magmukhang palaban siya? Pumunta siya doon sa Senado. Pero hindi man siya humarap sa impeachment trial. Nagpa-press con. Pero yung press con niya, bawal magtanong. Kaya sabi ni Montulfo, pinagod lang niya yung mga reporters, naghintay ng 1 hour. Nag-notice sa mga reporters na magpapress con, pupunta si Sara. Tapos yun lang yung sasabihin niya, minimorize na linya sa invictus. I am blooded nga niya, but unbound. Kinopya pa mga kababayan, minimorize na linya sa invictus.
para sa kanyang optics, mga kababayan, propaganda. Sabi ni Sara, in this bloodbath, in blood tuning, I will be blooded but unbowed. Sabi ni Sara Duterte doon sa press con na bawal magtanong. Pero hindi man siya pumasok sa session hall. So kinumpirma ng kanyang abogado na si Michael Poa na dinalaw lang ni Sara Duterte yung kanyang mga abogado at ayaw niyang humarap sa mismong pagdinig. So bakit niya ito ginawa? Para magmukha siyang matapang sa mata ng media habang iniiwasan niya, mga kababayan, yung aktual na paglilitis. So isa siyang pambihirang kabastusan at karuwagan. Yung pagpunta niya, mga kababayan, sa Senado para lang mag-inarte sa harap ng media habang nagtatago sa labas ng session hall. Tapos overacting din yung kanyang mga security. Ang daming security po. Nagkakagulo doon sa Senado para i-secure si Sara Duterte. Nagbabalyaan yung mga reporters po. Pagkatapos, yun lang pala yung magiging statement niya. Isang linya, plagiarized pa, mga kababayan, mula kay William Ernest Henley, na isang English poet, mga kababayan. So habang nagpapakita siya ng tapang sa harap ng media, yung kanyang mga kaalyadong abogado naman po, sa pamumuno ni Atty. Torion, nag-ain po kahapon ng urgent manifestation with motion sa Supreme Court. Iniiling po na magpalabas ng status quo ante-order o TRO para ipatigil yung impeachment trial. Ganon, mga kababayan. Ginagamit nila nga dahilan na ang constitutional di umano, yung panunungkulan ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer. So ito, napakalinaw na indication, mga kababayan, na talagang gusto nilang gusto niyang takasan yung pananagutan. So ang lakas magsalita sa harap ng telebisyon na bloody daw siya pero unbowed, pero nandun siya sa pagpasaklulo sa Supreme Court. Puro baliktad, mga kababayan, ginagawa ni Sara. So matapang lang sa salita, pero iba yung ginagawa. Nagmamakaawa siya sa Supreme Court sa pamamagitan ng TRO na itigil yung impeachment trial, na isa pong blatant violation ng separation of power. Kasi po, malinaw naman po na nakalagay sa konstitusyon ang exclusive power nasa Senado pagdating sa impeachment trial. Sa pamamagitan ng technical hijacking na gusto nilang gawin, yung defense, mga kababayan, is attempting to divest the Senate of its constitutional mandate. Kasi alam nila yung merito ng kaso dito at lakas ng ebidensya, hindi kayang idepensa ng kanyang mga defense lawyers ang bigat ng ebidensya laban kay Sara Duterte. Kaya takbo sila sa Supreme Court for another technicality. Ang kini-question yung pag-preside ni Chis Escudero. Ngayon, i-share ko ito sa inyo na legal opinion, mga kababayan, ni Atty. Nico Valderrama. Yan po. Publish ng abogadonews.com.ph. Sabi niya, no violation of Constitution in naming impeachment presiding officer. Bakit? Sabi po ni Atty. Nico Valderrama, appointing a presiding officer for the impeachment trial does not violate the Constitution, arguing that the charter is clear on the matter. There's no need to look into the records of the Constitutional Commission, sabi po ni Valderrama. Sa kanyang post sa X, Valderrama said, the Constitution niya, malinaw naman yung sinasabi, that the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. And the Chief Justice shall be the presiding officer when the President is on trial. Kung Presidente yung nasa trial, talagang Senate President ang sinasabi na dapat na mag-preside. Pero sa iba pang mga impeachable officers, sabi dito, for other impeachable officers,
The Constitution is silent on who should serve as the presiding officer. But he said, this does not give rise to ambiguity or prohibition. So according to Valderrama, this means the Senate does not violate the Constitution by appointing a presiding officer for the trial. Kaya kung may ibang senador na mag-preside maliban sa Senate President, anong provision sa 1987 Constitution niya ang nilabag? Correct. May prinsipyo kasi, basic principle sa batas. What is not included is therefore excluded. May Latin legal maxim, mga kababayan. Ito, sabi dito, this principle is closely tied to the Latin legal maxim, expressio onios est exclusio alteros, which means the express mention of one thing implies the exclusion of all others. Pag hindi kasali sa ibinawal, hindi bawal. What is not included is therefore excluded. Kaya nga, pag hindi bawal sa batas, walang labag sa batas. Tama po. That's a simple understanding, mga kababayan. Kaya may legislator tayo, mga mambabatas, na yung mga bagay, mga kababayan, na sa tingin ng tao dapat ibawal, kailangang magsagawa ng legislation. Kaya may mga legislator, gagawa sila ng batas, mga kababayan, para ibawal yung mga bagay na tingin ng mga tao ay hindi tama, pero walang batasan niya dito. Kaya may mga council tayo sa barangay, may ordinances, sa munisipyo, may council din, sanggunian, sa city, and sa national yung Congress, legislators yung tawag sa kanila. Mambabatas para yung mga bagay na kailangan ibawal, kailangang mag-legislate. So dito sa pag-preside, mga kababayan, wala mang pagbabawal. So kung walang pagbabawal, hindi bawal. Hindi bawal sa other impeachable officials na mag-preside ang isang senador, mga kababayan, hindi bawal. Ang sinasabi lang sa konstitusyon, sa ating saligang batas, kung ang ini-impeach presidente, dapat Senate President. Hindi Senate President, mali. Dapat yung Chief Justice ang presiding officer, mga kababayan, tulad ng pag-impeach kay ERAP. Di ba yung nag-preside noon, mga kababayan, si Chief Justice Hilario Davide, kasi yung ini-impeach presidente. Yun lang yun, mga kababayan. Vice Presidente po. So pwedeng yung Senate President, pwedeng kung sino. Walang silent, mga kababayan, doon yung saligang batas. What is not included is therefore excluded. Yun. Hindi bawal, hindi bawal. Walang sinabing bawal. Malinaw na ginugulo lang nila, mga kababayan, para makalusot si Sara. O, di ba? So, ang ginagawa nila ng defense, clear admission of guilt as a constitutional issue, mga kababayan. So, ang overall strategy ngayon ng defense, questionin ang bawat galaw ng prosecution, kaya umuulan ng objection. Objection, Your Honor, puro man denied. So, sa pagbubukas ng trial, mga kababayan, ginamit ng depensa sa pamumuno ni Atty. Sison ang argumento po na si Sara binoto ng 32 million na Filipinos. Bukod dito, mga kababayan, 2 beses na nasita itong si Atty. Sison. Kaya puro sablay. Nasita siya ng impeachment court dahil sa paglabag sa mga itinakdang alituntunin at protocols ng paglilitis habang nagpapakita ng kanilang mga mosyon. Ngayon, sa sinasabi niyang ibinoto ng 32 million na Filipinos tapos gustong tanggalin si Sara, hindi man po siya isang legal defense laban sa impeachment. Hindi ko mo binoto ng 32 million, hindi na pwedeng i-impeach pag nakakommit ng mga impeachable offenses. Tama po? Tulad ng pagbabanta at hindi tamang paggamit ng pundo ng bayan. Malinaw po sa ating 1987 Constitution sa Section 2
ng Article 11 ng lahat ng mga impeachable officials katulad po ng Vice Presidente, si Sara, ay maaari pong matanggal sa pwesto kapag siya ay napatunayan na nagkasala ng culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft in corruption, and other high crimes o yung betrayal of public trust. Malinaw yon. Kasi po, yung boto ng bayan ay mandato para magsilbi. Hindi po siya lisensya para lumabag sa ating konstitusyon. Dapat nga, mas naging maingat siya kasi binigyan siya ng ganong kalaking mandato, 32 million votes. Pero baliktad yung kanyang ginawa, inabuso niya eh. Ngayon, kahapon sa day 2, tinangka mga kababayan na tanggalin ang naging opening statement ng prosecution nang magsalita si Representative Lawrence Defensor. Yung sinister threats, yung pagbabanta, gustong tanggalin yon. Agad na nag-object si Atty. Narbasa. Ginit po ni Atty. Narbasa, improper narrative daw yung opening statement, yung sinabi ni Congressman Lawrence Defensor. At dapat yun tanggalin sa record. What? Sabi niya, dapat daw dumiretso na doon sa testigo, pagtawag sa testigo agad-agad. Ngayon, ano yung batas at logic dito? Karaniwan pong karapatan ng magkabilang panig ang maglahad ng kanilang panimulang pahayag, yung opening statement, sa simula ng isang partikular na artikulo para po ipaliwanag kung ano yung layunin ng kanilang mga ebidensya. Yung pagharang ni Narbasa, tasang paraan mga kababayan niya para wag mapakinggan ng publiko ang buong konteksto ng krimen na nagawa ng Vice Presidente. So ang tanong ngayon, bakit takot na takot si Atty. Narbasa na marinig ng publiko yung opening statement ng prosecution? Ano ang sagot po doon? Kasi po yung katotohanan ay nakakasilaw. Di ba? Then nakita din natin yung bastos na pag-interrupt sa kalagitnaan ng talumpati. Ito po ay patunay na desperado talaga sila, nabusalan ang bibig ng prosekusyon, hindi din umobra. Kasi mga kababayan, alam nila wala silang maisasagot na matino. Nagets na ninyo kung bakit umuulan ng objection. Ganon din yung ginawa doon sa presentation ng videos, hinaharang po ni Atty. Narbasa. Paulit-ulit na nag-object mga kababayan kasi daw misleading, kulang sa konteksto ang mga tanong ng prosekusyon. Sa batas at logic mga kababayan, the best evidence, yung admission against interest. Sa ilalim po ng rules of evidence, ang mismong mga pahayag ng nasasakdal na nagpapakita ng pag-amin sa isang balak o krimen ay tinuturing po siya na admission against interest. Direkta siyang ebidensya mga kababayan. So ang pagkontra ng defense, binasura po. Denied. Kasi po, yung video mismo yung pinakamainam na ebidensya. Kaya ayaw nilang ipakita yon. Kasi yun mismo yung recorded na pagbabanta ni Sara. At alam na yon ng buong mundo. Kaya walang maniwala sa kwento ng defense mga kababayan. Alam na yun ng buong mundo. So dito, mga kababayan, talagang nakapuntos, grand slam, yung prosecution. Kasi nakita ng mga senator judges yung aktual na videos or aktual na video na yung pagbabanta ni Sara talagang seryoso. Pero alam na yon ng mga senator judges. Matagal na, last year pa yun eh. Paulit-ulit na nakikita natin nasa YouTube. Kaya lang, siyempre, yung mga kaalyado ni Sara, ini-ignore lang yun. Di ba? Parang walang nangyari. Patay malisya sila. So doon sa presentation, talagang seryoso yung banta. Hindi aksidente at hindi kinuha sa labas ng konteksto. Sarili niyang mukha anang nandoon. Sarili niyang boses. Sarili niyang banta ng pagpapatay. Pero pilit ring hinaharang ng kanyang abogado. So paano magiging misleading ang video
na kung mismong mukha ni Sara yung nagsasalita doon sa harapan ng media? Yan ang tanong ngayon. Kaya lusaw yung lahat ng argumento ng defense. Nasira pa ngayon tuloy yung reputasyon ni Atty. Narbasa. O, di ba? Mga kababayan, kaya sabi nga natin kanina sa unang video natin, yung live streaming natin mga kababayan, I think kailangan mag-isip-isip si Atty. Narbasa, 10 ng kanyang mga kasama kung ipagpapatuloy pa niya, ipagpapatuloy pa nila yung pag-defend kay Sara Duterte. Masisira yung law firm ninyo. Lahat yun inamin niya eh. Di ba? Mga kababayan, lumipat na lang kayo. Kumampi na kayo sa prosekusyon. Pag hindi, masisira ang buhay ninyo. Parang si Atty. Kaufman sa pag-defend kay Digong, na yung ebidensya mula din sa bibig niya, nasira yung buhay ni Kaufman. Pero siyempre, kumita si Kaufman. Di bali na, nasira yung buhay. Kumita din ng bilyon. Pinalitan mga kababayan si Atty. Kaufman. Ano kayo ngayon, mga DDS, iyakan kayo ngayon. Nilamon ng prosekusyon ni Atty. Ligutan, si Atty. Narbasa. Sabi ni Atty. Del Rosario, parang estudyante na lang niya sa College of Law. Nagmukhang estudyante sa College of Law. Ayan man lang po mga kababayan, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.